May dumarating na sandali sa buhay ng bawat tao na ang katahimikan na lang ang tanging wikang nagpoprotekta sa kaluluwa. At habang tumatanda tayo, lalo nating nare-realize na hindi lahat ng tao ay dapat magkaroon ng access sa ating isip, oras o kapayapaan. Gaya ng babala ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nababahiran ng kulay ng mga iniisip nito. Hindi na niya kailangan pang ipaliwanag iyon. Pero ang natutunan natin sa huli ay sinasadya ng mga maling tao na mantsahan ang kaluluwang iyon. Ngayon pag-uusapan natin ang 4 na palatandaan, ang huling mga babala na nagsasabing oras na para tuluyang umalis ng walang pag-aalinlangan, walang pagkakasala, walang lingon pabalik. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pangangalaga sa sarili, dahil sa tahimik na disiplina na hinihingi ng isang malakas na panloob na mundo. Unang tanda, mas dinadrain nila ang iyong isip kaysa pinapakain. May mga taong hindi pumapasok sa buhay mo para mahalin ka, suportahan ka, o samahan ka. Pumapasok sila para ubusin ka. Tinatawag sila ng mga psychologists na energy parasites. Tinatawag naman ng mga stoic na disturbers of the inner citadel, mga manggugulo ng panloob na kuta. Si Epictetus ay nagsalita ng walang awa. Kung sinisira nila ang iyong kapayapaan, hindi sila ang iyong mga tao. May pattern ang ganitong uri ng tao. Pakiramdam mo ay mas mabigat ang iyong isip tuwing aalis sila. Lumulabo ang iyong pag-iisip. Bumababa ang iyong kalooban. Nanghihina ang iyong focus. Para bang ang presensya nila ay nagre-rewire sa iyong panloob na estado para maging mas maliit, mas mahina, mas reaktibo. Hindi mahalaga kung sila ay kapartner, kaibigan, o pamilya. Kung ang bawat interaksyon ninyo ay nag-aalis ng iyong kalinawan, kung ang kanilang mga salita ay nag-iiwan ng mga peklat na ikaw lang ang maghihilom, kung palagi kang kailangang mag-recover mula sa kanila, hindi ka nasa isang relasyon, nasa isang larangan ng digmaang psikolohikal ka. At ang pinakamalakas na gawin, ang pinakadisiplinado ay ang lumabas ng tuluyan sa larangan ng digmaang yon. Ang mga taong ganito ay hindi kailanman umaako ng responsibilidad. Kumakain sila ng hidwaan, gumagawa sila ng bagyo, tapos ikaw ang sisisihin dahil hindi mo kayang pahupain ang ulan. Pero pakinggan mong mabuti. Ang isang stoic ay hindi nananatili sa lugar kung saan ang kanyang kapayapaan ay patuloy na inaatake. Hindi tayo nakikipagtalo, umalis tayo, hindi tayo nakikiusap, kumakalas tayo, hindi tayo nagpapaliwanag. Pinoprotektahan natin ang ating panloob na mundo nang may parehong kaseryosong ginagawa ng isang sundalo sa pagprotekta ng isang kuta. Kapag paulit-ulit na binabasag ng isang tao ang iyong katatagan, kapag ang kanilang presensya ay naging banta sa iyong emosyonal na disiplina, iyon na ang iyong senyales. Putulin ang lahat ng ugnayan, hindi bukas, hindi pagkatapos ng isa pang pagkakataon. Ngayon na. Dahil walang karunungang tumutubo sa isip na patuloy na nag-aayos ng sarili mula sa iisang tao. Ikalawang tanda, minamanipula nila ang iyong emosyon para kontrolin ang iyong desisyon. May mas maitim na uri ng tao. Isang taong hindi kayang tiisin ang iyong pagsasarili, ang iyong kalinawan, ang iyong lakas. Para sa kanila, ang iyong kalmado ay banta. Ang iyong kumpiyansa ay hamon. Ang iyong mga hangganan ay insulto. Kaya gumagamit sila ng emosyonal na manipulasyon. Paglilipat ng sisi, guilt-tripping, silent treatment, pagsasabi sa likod mo, pagbaluktot ng mga kwento, banayad na insulto na binalot ng peking malasakit, biglaang kabaitan kapag may kailangan, biglaang pagkawala kapag kailangan mo ng katapatan. Hindi ito aksidenteng pag-uugali, estratehiya ito, isinulat ni Seneca, alipin ng sino mang hindi niya kayang punahin. Kapag pinarusahan ka nila sa pagsasalita ng totoo, sa pagpapahayag ng iyong pangangailangan o sa hindi pagsang-ayon, hindi nila gusto ng koneksyon. Gusto nila ng kontrol. Ginagamit ng mga taong ito ang iyong empatiya laban sa iyo. Ang iyong katapatan ay nagiging sandata nila. Ang iyong kabaitan ay nagiging pansalakay nila. At narito ang pinakamatinding katotohanan. Habang lalo mong sinusubukang makipagdahilan sa kanila, lalo kang napapasama sa iyong emosyon. Ang isang marunong na tao ay hindi lumalaban sa isang manipulator. Inaalis nila ang access. Hindi tayo nananalo sa pakikipag-ugnayan. Nananalo tayo sa tuluyang paglaho mula sa larangan ng digmaan. Ang pag-alis ay hindi kaduwagan. Ito ay karunungan. Ito ang tinawag ni Marcus Aurelius na piliin na hindi saktan at dahil doon, hindi nasaktan.
Kapag binabaluktot ng isang tao ang iyong emosyon para gawing tanikala, dapat mong putulin ang koneksyon ng tuluyan. Walang part-time contact, walang slow fading out, walang magkaibigan na lang tayo. Putulin mo sila. Hindi mababangungot ng isang manipulator ang isang pintong hinangin mong sarado. Ikatlong tanda, kapag unti-unting sinisira ng kanilang presensya ang iyong panloob na mundo, may isang uri ng tao na ang pinsala ay hindi malakas, kundi unti-unti, hindi sumasabog kundi umaagnas. Hindi nila sinisira ang iyong buhay sa isang dramatikong sandali. Sinisira nila ito, molecule by molecule. At ang pinakamasama, madalas nating hindi napapansin ang pagkabulok hanggang sa maramdaman nating bumibigay na ang ating panloob na mundo sa sarili nitong bigat. Ito ang uri ng tao na binabalaan tayo ni Marcus Aurelius nang isulat niya. Ang kaluluwa ay nababahiran ng kulay ng mga iniisip nito. Dahil kung may patuloy na naglalagay ng kaguluhan sa iyong isipan, unti-unti nilang kinukulayan ang iyong kaluluwa ng kulay ng kanilang hindi maayos na pag-iisip. Ito ang sandali na dapat nating putulin ang ugnayan, hindi dahil sa puot, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pangangalaga. Ang mananaliksik ng Stoicism na si Donald Robertson ay sumulat na ang isa sa pinakamalaking anyo ng pagpipigil sa sarili ay ang kakayahang bantayan ang mga impresyong pinapapasok natin sa ating isip. Ibig sabihin, ang mga taong pinapapasok natin sa ating buhay ay hindi neutral. Pinalalakas nila ang ating moral na karakter o unti-unti itong sinisira. At ang pinakadelikadong tao ay hindi ang hayagang nang iinsulto sa iyo. Ito ay ang taong tahimik na nagre-rewire ng iyong panloob na kompas. Tahimik itong nagsisimula. Isang araw, hindi ka na gaanong nagsasalita ng malaya dahil takot ka sa magiging reaksyon nila. Ibang araw, pinipigilan mo ang iyong saya dahil pinagtatawanan nila ang nagpapasikat sa iyo. Hindi magtatagal, naglalakad ka na sa basag na salita. Natatakot na kahit anong hakbang, anumang salita, anumang kalooban ay mag-aapoy ng kanilang hindi matatag na emosyon. Noong una, pinagbibigyan mo sila. Nirarasyonal mo ang kanilang pait. Sinasabi mo sa sarili mo na may pinagdadaanan lang sila, na nauunawaan mo na hindi naman ganun kasama, pero sa loob mo ang iyong diwa, ang iyong kalinawan, ang iyong kakayahang manatiling balanse, nagsisimula ng pumutok. Nagbabala si Epictetus. Kapag hindi ka nag-ingat, magiging kasama ka ng isang lobo, pero ang mga lobo ay hindi laging mukhang lobo. Minsan, mukha silang kaibigan, kapartner, pamilya, katrabaho, mga taong nagsasabing nagmamalasakit sila, pero inuubos ka hanggang sa maging malabong bersyon ka ng iyong sarili. At dito pumapasok ang pinakamahirap na desisyon ng pusong Stoic. Dahil ang tunay na practitioner ng panloob na disiplina ay nauunawaan na anumang sumisira sa iyong kapayapaan ay sumisira sa iyong pagkatao. At ang pinakamapanirang relasyon ay hindi ang mga sumasabog, ang mga away, argumento, dramatikong pagtatapos. Hindi. Ang pinakamapanirang relasyon ay ang mga dahan-dahang nagbabago kung sino tayo, kapag may nagpahiya sa iyong pagiging sensitibo, kapag may nagpatibag sa iyong sariling paghatol, kapag may nagparamdam sa iyong hindi sapat, hindi karapat-dapat, hindi mahalaga, kapag ginawang digmaan ng isang tao ang iyong panloob na kalmado, hindi iyon taong kayang paglaking kasama. At ang paglago ay ang misyon. Isang pilosopo ang nagsabi, bumabagsak tayo sa antas ng ating kapaligiran, hindi tumataas. Bumabagsak dahil ang paghina ay laging mas mabilis kaysa sa pag-akyat ng disiplina. At ang mga taong sumisira sa iyong panloob na mundo ay nagpapabagsak sa iyo. Hindi lahat ng sabay-sabay, kundi pa isa-isa. Ang iyong pasensya, kumpiyansa, saya, kalinawan, layunin. Kaya ang pagputol ng ugnayan ay hindi pag-abandona. Ito ay pag-align. Pinoprotektahan ang integridad ng iyong panloob na kaharian. Pinaalalahanan tayo ni Seneca. Ang isang dakilang isip ay nagiging hindi magagapi kapag ito ay umuurong sa sarili nito. Sibig sabihin, kapag mayroon tayong lakas ng loob na mag-isa kaysa lumuhod para sa isang koneksyon na ikinakahalaga ng ating kaluluwa, tayo ay nagiging hindi matinag. Madalas, tayong matakot na mawalan ng tao. Pero ang mas malalim na takot, ang bihira nating aminin, ay ang mawala ang ating sarili habang sinusubukang panatilihin sila. Kaya ito ang aral.
kapag mas dinudumihan ng kanilang presensya ang iyong kapayapaan kaysa sa magagawa ng kanilang pag-alis. Kapag ang iyong panloob na mundo ay nanginginig tuwing papasok sila. Kapag ang pananatili sa kanila ay nangangahulugang ipagkanulo ang iyong sarili. Iyon na ang sandali. Iyon na ang tanda. Iyon na ang oras na alam ng pusong stoic na ang pagputol ng ugnayan ay hindi kalupitan. Ito ay mas mataas na anyo ng pag-ibig. Pag-ibig sa taong sinisikap mong maging. Sa huli, pinoprotektahan natin ang ating kapayapaan. Hindi sa paghihiwalay sa sangkatauhan, kundi sa pagtanggi na hayaang hubugin ng kadiliman ng iba ang ating pagkakakilanlan. Dahil iisa lang ang ating panloob na mundo, at dapat natin itong bantayan na parang isang sagradong bagay. Ika-4 na tanda, kapag pinipilit ka nilang ipagkanulo ang iyong sariling pagkatao. May dumarating na sandali sa buhay, hindi maingay, hindi sinehan, hindi nababalot ng drama, na may nararamdaman kang bali sa loob mo. Hindi ito dulot ng kaguluhan sa labas, kundi ng mas malalim at mas masakit na hidwaan. Ang mabagal na pagka-realize na may isang tao sa iyong buhay na pumipilit sa iyong talikuran ang taong dapat mong maging. At ito ay isa sa pinakamalalim na palatandaan na dapat mong putulin ang lahat ng ugnayan. Para sa ating mga nagsusumikap para sa panloob na disiplina at pagmamay-ari ng sarili, ang ating karakter ay ang ating kompas. Ang ating moral na kodigo, ang ating emosyonal na kalinawan, ang ating kakayahang manatiling grounded, hindi ito mga dekorasyon. Ito ang ating baluti at ating pagkakakilanlan. Pero may mga taong ginagawang imposibleng panindigan ang pagkakakilanlang iyon. Hindi dahil direkta tayo nilang inaatake, kundi dahil tahimik nila tayong pinipilit na ipagkanulo ang ating sarili. Binalaan tayo ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations. Ang pinakamasamang pinsala sa iyong kaluluwa ay kapag nawala ang kakayahan mong kumilos ayon sa iyong kalikasan. Hindi siya nagsasalita tungkol sa matitinding pangyayari. Nagsasalita siya tungkol sa tahimik, araw-araw na korupsyon, ang uri na nagmumula sa mga taong dahan-dahang hinuhubog ang iyong pag-uugali sa pamamagitan ng pagkakasala, manipulasyon o emosyonal na pagbaluktot. Ito ang mga taong ang presensya ay humihiling na maging mas maliit tayo, mas tahimik, mas galit, mas defensive, isang taong hindi na natin makilala. At ang trahedya ay napakabagal ng pagbabagong ito, kaya madalas natin itong hindi napapansin hanggang sa huli na, hanggang sa nagawa na ang pinsala. Ang scholar ng Stoicism na si William Irvine ay minsang sumulat na para mamuhay ng matahimik, dapat mong protektahan ang arkitektura ng iyong isip. Pero may ilang individual, walang intensyon, walang kamalayan, minsan walang masamang hangarin, na sinisimulang lansagin ang arkitekturang iyon, brick by brick. Ang kanilang mga inaasahan ay dumudurog sa iyong pagiging tunay. Ang kanilang paghuhusga ay lumalason sa iyong saya. Ang kanilang kaguluhan ay pumipilit sa iyong gampanan ang mga papel na hindi mo naman nais gampanan. Ang kanilang kawalang tatag ay ginagawa kang reaktibo sa halip na sinasadya. At sa paglipas ng panahon, nagiging bersyon ka ng iyong sarili na hindi matatag, defensive, bigo o manhid pa nga. Ito ang panloob na alarma na hindi kailanman binabaliwala ng isang stoic. Dahil ang tunay na practitioner ng self-mastery ay nauunawaan na ang pinakamahalagang larangan ng digmaan ay ang nasa loob. Kapag ang impluwensya ng isang tao ay pumipilit sa iyong kumilos laban sa iyong mga prinsipyo, kapag ang kanilang presensya ay humihila sa iyo palayo sa iyong pinakamalalim na halaga, ang iyong kaluluwa ay nakakaranas ng isang uri ng moral na pagkakasakal. Sabi ni Epictetus, kapag isinuko mo ang iyong integridad, ano pa ang natitira mong ipagtanggol? At iyan ang ubod, iyan ang sandali ng katotohanan. Dahil ang bawat relasyon, bawat koneksyon, bawat buklod sa ating buhay ay may isang nakatagong tanong na nakahabi rito. Sino ang kailangan kong maging para manatiling konektado sa iyo? Kung ang sagot ay lunukin ang iyong katotohanan, kung ang sagot ay patahimikin ang iyong boses, kung ang sagot ay pilitin kang mamuhay sa pagkakasala, takot, emosyonal na pagkasabog o patuloy na paghingi ng tawad, hindi ka nasa isang relasyon. Nasa isang psikolohikal na hawla ka. Madalas na pinag-uusapan ng mga tao ang toxic na pag-uugali, manipulasyon, gaslighting, emosyonal na kawalang tatag. Pero ang pinakamadilim na pinsala ay hindi nasa pag-uugali mismo.
Ito ay nasa bersyon mo na pinipilit ng pag-uugaling yon na mabuhay. At dito dapat bumangon ang pusong pilosopiko. Hindi sa galit, hindi sa hinanakit, hindi sa pagnanais na magparusa, kundi sa pagtatanggol ng isang bagay na mas sagrado, ang iyong likas na pagkatao. Dahil ang iyong kalikasan, ang iyong pagiging grounded, ang iyong kalinawan, ang iyong pagpipigil sa sarili, hindi ito aksidente. Ito ang produkto ng bawat pagsubok na iyong pinagdaanan, bawat laban na iyong ipinaglaban, bawat sugat na iyong pinagaling. Ito ang pamana ng iyong sakit at ang gantimpala ng iyong disiplina. Na ipagkanulo ito para lang sa kaginhawahan ng pagsasama, iyon ang pinakamalaking pagkatalo. Sinabi ni Seneca, makipag-ugnayan sa mga nag-aangat sa iyo ng mas mataas, lumayo sa mga nagpapabagsak sa iyo. Pero ang pagbagsak ay bihirang biglaan, unti-unti ito. Nangyayari ito sa maliliit na kompromiso, maliliit na konsesyon, ang tinatawag ng mga psychotherapist na micro-betrayals of the self. Isang araw, nagkunwari kang okay lang sa isang bagay na masakit sa iyo. Ibang araw, tumawa ka kahit gusto mong magsalita. Pagkatapos, ibang araw, humingi ka ng tawad sa isang bagay na hindi mo naman kasalanan para lang mapanatili ang kapayapaan. At paisa-isa, ang iyong integridad ay nauubos. Ito ang paraan ng pagkamatay ng sarili. Hindi sa kulog, kundi sa mga bulong. Kaya kapag may pumipilit sa iyong ibaluktot ang iyong sarili sa isang hugis na hindi sumasalamin sa iyong kalikasan, kapag ang pagiging malapit sa kanila ay humihingi ng emosyonal na pag-arte sa halip na emosyonal na katotohanan, iyon ang sandaling alam ng isang stoic, ang daan pasulong. Wakas.